So sa video na to, i-discuss ko kung paano ko tinrade yung AUD-USD and yung EUR-USD this week using a very simple strategy na ginagamitan ko ng pending orders. So, ready ka na? Let's go! So, nandito tayo ngayon sa chart. So, ang mangyayari is, susulat ko muna yung pinaka-trading plan natin. Very simple lang to. Okay, so number 1 is breakout strategy to. Okay. And then make sure bago tayo mag-trade sa breakout, meron munang 2 touches sa support or resistance. Then, tsaka tayo maglagay ng pending order. Okay, so usually nasa 4 pips. Ayan. Siguro usually 4 pips, pero ako tinatansya ko lang, pero pwede malagay ko ilang pips dyan. So mamaya explain ko kung paano to. Alright, so yan na tayo. Breakout, 2 touches, support. So ginawa ko, ni-replay ko na lang, then iniwan ko yung mga trades ko para mas madali na lang and para mas sure. So anyway, ang nangyari number 1, nakita ko tong AUD-USD. So ngayon nasa 5-minute time frame tayo, so hindi ko pala nalagay. 5-minute time frame. Ayan. So, meron ba tayong multi-time frame analysis? Wala. Focus lang tayo sa 5-minute time frame. Also, hindi to nag-work kung sa mga XAUSD or sa mga ibang minor pairs kasi mas volatile yung mga currency pairs na yun. Nag-work lang to mostly sa mga major currency pairs. Puro USD pairs lang. And dagdag ko na rin pala dito ay SL is nasa 15 pips lagi. And then TP 15 to 30 pips. So, depende sa mangyayari sa trade. So, lalagay ko na rin dito, trailing SL. Alright, so discuss ko lahat dyan mamaya. Actually, sobrang madali lang to. Siguro, baka ma-overwhelm ka dito. Pero pag nakita mo mamaya, makita mo simple lang pala siya. So, let's go to my first trade. So, yung first trade natin, ito nakita ko. So, number 1, nakita ko nagkaroon ng touches dito. Dito, ayan. Then dito, maraming mga touches. So, therefore, naglagay ako ng pending order na buy stop dito banda. Yan, dyan sa trade na yan. And sell stop dito banda. Yan, nakita niyo yung trade na yan. And then, anong ginawa ko? Nag-chill na lang ako ano naman pinagagawa ko sa buhay ko. Hinayaan ko na lang siya. And then, after a while, ito ang nangyari. Ayan, bigla siyang umangat. Umangat. Yan, hindi pa natitrigger yung buy order. And then, ayan. Yun, dun siya na-trigger yung buy order. So, ngayon, nakapasok na tayo sa buy sa AUD-USD. So, tingnan natin kung ano ang mangyayari. Ayun, bumaba. Pero aakyat yan. Ayun, na SL. Okay? So, first trade natin, SL. So, lalagay natin dito. Wins 0, losses 1. Okay? So, yan. Wins 0, losses 1. So, next. So, nandito pa rin yung pending order natin. So, ang kinagandaan is, nandito pa rin talaga siya nag-react sa support area na yan. So, makita nyo, ito yung talo ko sa trade na yan. So, ngayon, move on lang din tayo. Chill-chill lang ulit tayo. Pwede ka mag-work or pwede ka makipaglaro sa mga anak mo or kung kanino man, di ba? Pwede mo makipag-date habang nakalagay yung mga pending order mo. At ayun na nga. Yun na yung pending order natin. Nalalagay na. So, make sure lalagay mo yan below the support level kapag magsisell ka and above the resistance level katulad nito kapag magbabay ka. Then ngayon, tingnan natin kung ano ang mangyayari. Siyempre, alam ko na yung mangyayari dito. Diba? Ayun. So, panalo tayo. So, ang risk reward ratio natin is 1.5. Minsan 1, minsan 1.5, minsan 2. Again, depende sa mangyayari sa trade. So, sa trade na to, ang nangyari is, siguro pag nakatuto ka, pwede mo lagyan ng trailing stop. Ibig sabihin, yung, kunyari, for example, yung SL mo, nilagay mo na dito sa break-even point. Kahit na umangat pa yan, pag ganun, hindi ka na matatalo. Break-even pa rin. Okay? So, ngayon, minumove ko lang yung SL ko from here. Minumove ko lang dito, hanggang yan. Tinamaan siya dito yung TP natin na 1.5. Alright? So, moving forward. So, ganun ulit. Nakita natin yan. Magandang support area to. Nakailang touches? 1. Ito, 2.
Kita natin. So, naglagay ulit tayo ng sell stop dito sa part na ito. So, 1.5 lagay natin. Saka losses ay 1. Alright? So, ayan. Okay. O, diba matagal-tagal? Nakita nyo, sobrang nirespect na tong support level na to. Ay, nire-respect tayo. Kaya magandang support level yan. Kaya sa trading plan natin, ang pinaka-prediction natin is kapag lumagpas talaga dyan, bababa na siya ng bababa. Okay. Sige. Medyo matagal-tagal kasi 5-minute time frame. Pero sa totoo lang, mabilis lang talaga yan. And also, hindi mo lang mag-trade araw-araw. Ang maganda, maghanap ka lang ng mga magagandang setups talaga. Ayun, so nakita mo, lumalagpas-lagpas na siya, pero not necessarily pa kasi meron pa dito. Kaya dito ko siya banda nilagay, kasi kung dito, ayan, masyadong malapit, kaya dito siya banda. Alright. And then, yan, tingnan natin. Okay, so na-trigger na ang ating sell order. And then, ganun ulit, 23 pips nalagay ko lagi. So, pwede nalagay 23 pips. Tapos, SL 15 pips. Ganun lang lagi. So, risk-reward ratio, 1:5. So, yun ang nangyari. Napakabilis lang ng SL. So, update lang ulit natin. Wins, 1.5. Losses, 3. O, diba? Next is, ayan, sige. Push lang ng push. Ayan, pababa. So, dito, hindi ako nakapasok. Hindi ko alam kung bakit. Ayan. Okay, so pwede naman din dyan kasi nag-touch naman to. Ito, tas meron pa ba dito? Wali. So, yun lang dalawa. So, hindi ako nakapasok kasi masyado atang mabilis yan. Mabilis yung mga pangyayari. So, ayan, nandito na tayo ulit. So, tanong nyo, bakit kaya hindi ko to pinasukan? Ito, hindi ko alam. January 16, 5:30. Nasaan tayo nun? Nasa ano tayo? Nasa TMT Tuesdays Mastermind. So, every Tuesdays kasi may mastermind kami ng The 30-Minute Trader. Kaya siguro hindi ako nakapasok. So, ang tanong, bakit dito naman hindi ako nakapasok? Kasi, yun, bukod sa Tuesday Mastermind, 12 midnight. Diba? Ito naman, mga 11 na. Okay. So, kaya, dito na ako banda pumasok. So, nakita ko, nagpo-pullback na siyang pa ganoon. So, naghihintay lang ako ng sell order. Bakit? Kasi nakita ko, malupit na downtrend yan. Di ba? So, tingnan natin. Yan. So, nakita nyo, nag-breakout na agad siya. Okay. So, nag-breakout siya dito. Usually, kapag aggressive, dito pa lang, nagte-trade na sila. Pero, ang malupit na strategy natin, kailangan 2 touches. So, isa to, 1, 2, and syempre, goal is mag-touch muna dyan bago tayo maglagay ng pending order na sell stop. Okay? So, hintayin natin kung bababa. So, pag di bumaba, nag-sell agad tayo doon. Di ba, kakabahan ka pa dyan. Ayan, bumaba na. So, na-trigger na yung ating sell order. Yan, na-trigger na nga siya talaga. Then, pababa. Yun. Tinamaan ba? Yun, tinamaan. Okay, so meron tayong ganun ulit. Wins, 4.5. Losses. Okay. So, para sa ano lang to, para sa AUD, USD. Siyempre, may iba pa naman ako mga trades. Okay, so hindi necessarily lagi akong panalo 4.5x, isa lang yung talo ko. Alright, so punta naman tayo sa Euro USD. So, titingnan nyo, ayan, meron tayong support area dito. Nasa 5-minute time frame tayo. May malupit na support area, ilang beses nag-touch. So, ang kagandahan dyan, talagang kapag lumagpas dyan,
ang magiging prediction natin or sa tingin natin mangyayari is baba talaga siya. Pero hindi ako nakapag-trade dyan. Again, ayan, Tuesday yan ng mga 8:30. Ayan, so hindi ako nakapag-trade ng mga times na yan. Baka masyado pang maaga para sa akin yan. Pero yun, bumaba siya. Diba ako nag-trade ka dyan? Okay na okay. So, saan na ako nag-trade? Dito banda. So, okay. Tignan natin kung ano yung mangyayari dito. Ayan, kung titignan nyo, nag-bounce talaga siya sa mga area na yan. Area ng support na yan. Yan, di ba? Ang gandang mga bounces, di ba? Oh. And then, ayun! Dito tayo banda pumasok. After ilang pips nitong last na week na to, nasa around 4 pips. So, pumasok tayo. Pumasok. Ayun! Umangat na umangat. Hindi ko alam kung dito ba ako na-TP o after pa. Pero, ayun, na-TP naman talaga siya. Okay? So, ang win natin for this Euro USD, natin win, 1.5, loss, 0. Okay? Then, dito na ako next nag-trade ulit. So, malamang nakita nyo yung trend line. Nakita nyo na aangat talaga siya. Okay? Yan, sinundan niya yung malupit na trend line. Yan, kaya ako naglagay ng malupit na trend line dyan. Parang ginawa lang natin na trade kayo na sa, sa AUD USD. Kaya confident din talaga ako sa trade na to. Ayun o, bando. Yun o. Uptrend. So, hindi siya umaangat dyan sa resistance level na yan. Instead, bumaba siya dito. So, kaya tayo nag-sell dyan banda. Okay, nag-sell tayo. Ayun. Hindi siya todo umangat. Hindi siya todo bumaba. Kaya tayo na-sell. So, ang nangyari, hindi ko na-adjust yung aking SL. Kaya tayo ayan, na-stop loss tayo dito banda. So, pinitik lang talaga yung stop loss ko nito. Kung titingnan nyo, alam ko bumaba pa to eh. Hindi ko alam kung ano nangyari. Ay, bumaba pa talaga sana siya. TP sana tayo. Ay, kaya lang 15 lang para to. So, 23 pa rin TP natin. Alam ko bababa pa to eh. Kasi alam ko dapat TP ako nito. Yan. So, bumaba pa talaga dapat siya. Kung hindi lang napitik yung malupit kong SL. So, that's 1:1.5. So, ganun lang ka-basic yung tinuro ko sa inyo. Ngayon, pwede nyo to i-try. Pero please huwag nyo try agad sa live account or sa firm account nyo agad. Make sure i-demo nyo muna. Ilista nyo ng maayos yung mga rules. So, may mga rules natin kanina. Yan. Ito, syempre, sobrang basic na nung sinulat ko dito. Pero make sure nyo lang lagay nyo sa trading plan nyo yung mga risk management nyo. Kailan kayo magtitrade, anong oras, anong currencies. Siguro sa mga next na videos, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng mga detailed na trading plan. For now, kung may mga questions ka, comment ka lang dyan sa baba. So, kita-kits tayo sa next video. Bye-bye!